wala po nangyayari. Ano nangyayari? Rene-reject na po ng katawan niya yung gamot. Kapag uminom po siya ng synthetic, sinusuka niya na yon. Kaya naghanap po ako ng alternative medicine, nakita ko po is barley. Hanggang umiinom na po siya ng barley mentors, unti-unti nakaka-recover na, nakakalakad-lakad na kami kung saan-saan. So, praise God kasi 'di ba may ganito tayong products na sobrang ganda. Ngayon po updated picture po ng mama ko. Ito po yung picture niya nung 48 years old po siya nung 2017 po ito. Pero ngayon po mentors 2026 na yung mama ko po ngayon humahataw, 'di ba? Nagtitinda sa palengke. Hinahayaan po namin siya mentors kasi sabi nga nila kapag daw yung parents mo pinigilan mo sa mga gagawin nila, mas lalo silang manghihina. Kasi pag tumatanda na, 'di ba, hindi na babanat-banat yung katawan, so mas lalo silang lumalabas yung sakit. So hinahayaan namin yung si mama ko kung anong gusto niya. And ito yung deepest why ko kung bakit ko hinataw si I Am Worldwide at bakit ako pumasok sa I Am Worldwide. Kasi, di ba, ang hirap maging mahirap. So, ayan po yung family ko. Tapos nadagdagan kami, dumating po yung anak ko, yung anak namin ni Mentor Reggie. Kaya, mas kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano ako kikita. Kasi isa po ako sa mga breadwinner, no? Kaway-kaway sa mga breadwinner po dyan. So ayan, gumawa po ako ng paraan kung para makapasok po dito sa I Am Worldwide and super blessed po ako sa mentor ko na nag-guide sa akin dito sa I Am Worldwide kasi hindi niya ako tinantanan hanggang mapa-join ako kay I Am Worldwide. And then pinapa-realize niya talaga sa akin na paano pag lumaki yung anak mo, iiwan mo siya, at least kapag nandito ka na, nasa I Am Worldwide ka, pwede mong gawin yung business side ni I Am Worldwide. Hindi mo na kailangan iwan yung anak mo, hindi mo na kailangan na kapag mag-aaral siya, ikaw yung tututok sa kanya. Yun yung gusto ko kasi hindi ko yung naranasan nung bata ako. Kasi nung bata ako mga mentors, kailangan magtrabaho ng parents ko para meron kaming pagkain araw-araw. Yun naman yung ayaw kong maparanas sa anak ko na kahit maliit pa siya nung time na yun, mentors, advance na ako mag-isip na darating yung time mag-aaral siya. And hindi ako yung nakaantabay sa kanya. Family ko, mga tita niya, or kung sino yung pwedeng mahiram na nanay para mag-alaga sa kanya. Kaya mentors, ayan, sobrang blessed ko sa mentor ko kasi siya yung nagpaparealize sa akin ng mga ganon. And yun yung hindi ko naman makukuha sa iba na may concern sa pangarap ko. 'Di ba? So, ayan. And mentors, ito po yung time na nag-decide and na-convince na kami ng mentor ko. Si Mentor Reggie may work siya that time. And nag-decide po ako na mag-condo. Ang pera po namin, kung familiar po kayo sa GGS Mentors, ang pera po namin, nagpunta po kami dito sa Manila is 800 pesos lang. Sumakay pa po kami ng bus galing probinsya, galing Tarlac. Ang natira po sa pera po namin pagbaba ng Cubao is 300 pesos na lang po. No? Kasi pinamasahe po namin dalawa. Ang usapan po namin ni Mentor Reggie dito, mga mentor, siya po ay magtatrabaho, magsusupport po sa akin habang ako po ay ginagawa ko si I Am Worldwide, habang ako ay nasa condo. Pero ang balak ko talaga kapag nasa condo na kami, hindi na siya magtatrabaho. Dalawa na kaming gagawa kay I Am Worldwide. Kasi ang thinking ko po ng mga mentors, kung hindi kami pareho ng ginagawa, siyempre partner kami, hindi kami pareho ng ginagawa, siya mag-work, ako nag-I Am Worldwide. So, kapag may mga late time po na late na ako natutulog o kaya naman may mga kausap ako. Kasi dito sa negosyo natin, iba-iba yung mga kakausap natin. May babae, may lalaki, di ba? So, kapag hindi yun naiintindihan ng partner mo, pwede kayong mag-away. Kaya sabi ko noon, hindi na siya mag-work. So, kung ano yung, dahil 800 pesos lang po ang pera namin mga mentors, pagdating namin ng Cubao, ang pera po namin is nasa may 100 pesos na lang po kasi pinang-taxi pa po namin yon. So binubudol pa kami ng taxi. Gusto niya 300 pesos hanggang GGS. Eh, ang lapit lang pala mula Cubao to GGS. So, yun mga mentors. Kaya, dalawa po kami, hinataw po namin si I Am Worldwide. Lang talaga, faith lang talaga, no?
saan makakarating ang 100 pesos mo na kapag kaganyan kasi ay wala na akong budget, gano'n. Faith lang talaga kami mga mentors, no? Sumubok kami kasi kung di naman namin susubukan, hindi naman namin malalaman. Kasi gano'n din naman, nahihirapan din naman kami sa labas, nahihirapan din naman kami sa trabaho. Bakit hindi namin subukan dito? Kasi alam naman natin na yung mga tao nagpunta dito sa IM Worldwide, dito sa GGS, nagkakaroon sila ng resulta. May mga nagkaroon ng sasakyan and sabi ko, kapag sumama ako sa kanila, for sure, ako na yung next. 'Di ba? Sabi nga nila, kailangan i-associate mo yung sarili mo. Kung sino yung mga taong sinasamahan mo, yun yung magiging ikaw. So kung sasama ako sa mga to, yung mga tao nagkakaroon ng resulta, yung mga taong business-minded, for sure, ako na yung next na magiging business-minded. Kung ano yung nasa isip nila, yun yung magiging ako kapag inabsorb ko ng inabsorb. So yun po mga mentors. Hanggang si Coach Carlo, sobrang blessed din po namin dito kasi si Coach Carlo po, nung time po na yan, siya yung nagsundo sa amin sa harapan ng GGS. Kasi sa harapan ng GGS, mga mentor, sa condo, hindi ka basta-basta makakapasok. Sobrang higpit ng mga guard. And sobrang blessed kami kasi after ng ibaba yung yung mga gamit namin, si Coach Carlo, ginala niya kami sa parking. And siyempre, as a dating empleyado, mga mentors, hindi sa amin, hindi normal sa amin na makasakay sa sasakyan, no? Kahit mga mentors ngayon, kapag pinasakay mo sa sasakyan yung kahit hindi mo kakilala o bago mo palang nakilala, sobrang appreciate niya yon. Kasi mga mentors, sa labas po, pag mga sports car po na ganito, hindi mo naman madidikitan agad. Di ba? Meron kasing mga tao na kapag dinikitan mo yung sasakyan nila, parang ang sama na ng tingin sa'yo. Pero si Coach Carlo, nung time na yun, mga mentors, isinakay niya kami, itinur niya kami, ipinakita niya sa amin yung loob ng sasakyan, imagine niya sa amin na magkakaroon kami ng ganon kahit medyo malabo pa kasi siyempre, 'di ba sabi bago pa lang kami noon. Pero si Coach Carlo, binibigyan niya kami ng vision. Kaya yun yung na-appreciate ko doon mga mentors na kahit hindi mo kakilala, di mo kamag-anak o kadugutong taong to, concern siya sa pangarap mo. 'Di ba? Kaya sobrang blessed natin sa mga mentor po natin, mga mentors kasi nandiyan po sila para i-guide po tayo. And itong mga mentors, sabi ko nga mentors nung pagpunta po namin ng condo is 100 pesos na lang po yung pera po namin. Buti na lang, grabe talaga ang Lord. Kasi faith lang talaga yung pinanghawakan namin. Mentors ang 100 pesos po ay hindi po makakabili ng pagkain para sa aming dalawa ni Mentor Reggie. Kaya sobrang blessed ko rin dito kasi nung nagsisimula po kami, sila yung kasama namin, sila Mentor Christine. Ayan, kami na lang yung natitira na unang batch na nandito and sila yung una na nakasama namin na naglibre sa amin. And siyempre bilang empleyado ng mga mentors, meron kang pride na hindi ka naman nagpapalibre. 'Di ba? Kasi may kumikita ka ng sarili mong pera. Tapos nung time po na 'yon, mga mentors nilibre nila kami ni Mentor Reggie. Kaya grabe, so sabi ko picturean ko to kasi darating yung time, no? Magiging successful kami at ito yung magiging kwento namin. And thank you Lord talaga. And si Coach Carlo nung time na yun mga mentor, saktong-sakto sa lahat po ng umattend na Team Unleash, siya po ay nagparapol po ng 1,000. Alam niyo po ba ang mga mentors, grabe talaga ang Lord kasi yung 1,000 po na unang trial lang, kapag lumabas yung pangalan nun, trial lang. Ang lumabas po doon mga mentors, ako. Ako po yung lumabas na pangalan. Tapos okay na, no? Ang lalabas na pangalan dito, siya na talaga yung mananalo sa raffle. Alam niyo po ba kung sino po yung lumabas? Si Mentor Reggie. Siya po yung nakakuha ng 1,000. Grabe talaga. Sabi namin diyan, grabe talaga ang Lord kasi alam ng Lord kapag wala ka, bibigyan ka niya. 'Di ba? Kaya mentors, dun ko po sabi ko faith talaga. Kaya sa mga process na nangyayari, mga mentor, faith. And ayan, and dito, yan, yun po tayo mga mentors. So ayun po mga, may nakamute.
Ayan. Ayan mga mentors. Ayun, sino na kami? Natin si I Am Worldwide and sobrang blessed kasi may mga mentor po tayo na talagang tututukan tayo yung mga hindi natin alam, tinuturo sa atin, 'di ba? Ito para sa pangarap po natin, pina-compute po sa amin diyan nila Mentor Denny kung ano yung pangarap namin, 'di ba? Yung magkano yung expenses na magagastos namin every month, dito po kami unti-unting natuto. Kaya sobrang blessed po namin sa mga mentor talaga na nag-guide talaga sa amin. Kasi hindi po namin makukuha yung, hindi kami makakarating dito kung walang mga tao nag-guide. Kasi nasa kalagitnaan pa lang kami, wala na, suko ka na. Kasi sa process na pagdadaanan mo, and dito mentors, dumating yung time na wala po kami, ilang buwan kami ni Mentor Reging walang pay-in, no? And pag may benta, nakikipicture ka sa benta ng iba, okay lang yun mga mentors kasi darating yung time na ikaw naman yung makakabenta at yung mga picture po na to mga mens, gagamitin mo to para kapag may mga client ka, 'di ba? Nakapagpadala po kami diyan. Kami, 'di ba? Tayo yun na ano naman, kami nakapagpadala na po kami diyan sa area nyo kahit hindi ikaw kasi sa kasama mo sa condo, ang dami nakakapagpadala ng product sa area niya, 'di ba? So ito po mga mentors, dumating yung time na maintenance lang namin ni Mentor Reggie yung pinaprocess namin, and then lagi namin sinasabi sa sarili namin, lagi namin sinasabi ni Mentor Reggie, darating yung time, hindi na lang isa yung ipaprocess natin, magkakaroon tayo ng jade, magkakaroon tayo ng maraming maintenance ng grupo natin, and marami tayong ipaprocess, di ba? Kung ano talaga yung sinasabi mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya ingat tayo kapag kasi sinasabihan mo ng hindi maganda yung sarili mo o yung paligid mo, yun yung nangyayari. Kasi sabi nga nila mga mentors, yung dila natin is makapangyarihan yan, di ba? Kaya yan mga mentors, hanggang dumating yung time na nagkaroon po kami ng Jade, first Jade po sa team po namin, no, na binubuhat po namin, wala pa po kaming sasakyan. And sabi namin ulit, darating yung time, magkakaroon tayo ng sasakyan at mapupuno ng mga Jade package at ng mga package, 'di ba? And ito po mentors, nung time po na yon, yung anak ko po is iniwanan po namin. Sobrang liit pa ni Matmat dito. Nasa 2 years old pa lang siya, magti 3 years old. Bilang nanay, 'di ba? Sino yung mga nanay dito? Ang hirap mga mentors na mawalay sa yung anak mo, yung nasanay ka ng palagi mo siyang kasama, palagi mo siyang kasama matulog. And ayan mga mentors. And alam niyo po ba mga mentors, si Mentor Kat Policarpio, naaalala ko before, pag nagti-training siya, lagi niyang sinasabi na dumating sa time na iniwan niya yung anak niya, kailangan niyang mag-work, tapos binalikan niya. Pagdating niya, may dala-dala siyang mga laruan para sa anak niya. Kaya yun din yung ano ko mga mentors, na darating yung time, makakasama ko yung anak ko na hindi ko na siya kailangan iwan. Kaya yung mga time na to, yung mga heartbreak ko, di ba? Yung mga iyak ko nung mga gabi na yan, mga mentors, na um, ilang gabi ko talaga parang OFW na umiiyak. Hinahanap ko yung anak ko, nami-miss ko yung anak ko. Tiniis ko talaga mga mentors kasi sabi ko, magkasama kami pero wala naman kami, 'di ba? Wala kaming pera. Pag nagkaroon ng emergency sa family, wala. 'Di ba? Ang hirap maging mahirap kasi kapag lumapit ka sa kamag-anak mo, sa kapamilya mo, mentors, minsan wala rin namang mabibigay sa'yo. O minsan mas marami kang maririnig na hindi maganda bago ka bigyan. O minsan wala pa. Kaya mga mentors, dun ko talaga mas lalong pinagsikapan, no, na ayoko dumating yung time na maulit-ulit. And ito mga mentors, ito po yung time na nakabenta ako. Kaya sobrang ano talaga ako dito. Sobrang saya ko kasi
mentors, inalok ko po yung client ko ng third party approach lang 'tong mga mentors, ta's bumili siya lahat ng products na meron po tayo, inavail po niya. Kaya grabe talaga 'no, yung magkano lang yung pera mo tapos ito wala ka ng pambayad ng kondo, kailangan mo talagang gawin lahat at kailangan mong mag-isip ng paraan paano tatakbo yung negosyo mo. Kasi mga mentors ito, no, hindi ko siya tinignan na I am worldwide business ng company. Tinignan ko siya business ko kasi sabi nga mga mentors, tayo po is independent distributor. Tayo yung may-ari ng negosyo natin. So palagi ko sinasabi sa sarili ko na, Abby, kailangan mo mag-isip ng paraan paano tatakbo yung negosyo mo. Kailangan everyday, kasi ito po yung sabi sa akin ni Mentor Denny, no? Kailangan everyday kumikita ka kahit 500 pesos sa negosyo mo. Kailangan para kang empleyado ng negosyo mo. Kasi kapag 500 pesos everyday hindi ka kumikita, so parang hindi mo ginagawa yung best mo sa negosyo mo. Parang trabaho lang din naman yan mga mentors, 'di ba? Everyday dapat, no, sa trabaho natin may sahod tayo na 500 pesos. So dito mga mentors, kailangan mo lang talagang sipagan. Kaya yun naging mindset ko mga mentors, kailangan everyday kumikita ako, kailangan marami akong makausap, marami akong ma-follow up, kasi mga mentors, nakadepende naman yung kikitain natin sa sipag natin at sa ginagawa natin, no? Ayun, mga mentors. And ito mga mens, no, unti-unti sa pag-aral namin ng negosyo ni Mentor Reggie, 'di ba? Si Mentor Reggie negative talaga sa negosyo 'yan. Negative talaga siya na gawin si I Am Worldwide kasi marami kaming bayarin ni Mentor Reggie noon. May sinusustain pa kami na bata, no? Sa probinsya. And negative talaga siya na gawin si I Am Worldwide. Kaya nung time na to mga mens, na nakikita ko na siya nagme-mentoring, sobrang sipag na mag-share, mag-mentoring sa mga downline. Grabe talaga. Buti na lang hindi ko talaga sinukuan to. Kasi ayaw niya na talaga mag-I Am Worldwide. Lagi niyang sinasabi sa akin na, sinabi ko na sa'yo eh, sinabi ko na sa'yo magtatrabaho ako, bakit kasi pinipilit mo pa, ganto ganyan. So nag-aaway na kami. Pero yun mga mentors, talagang inano ko lang, pinagpipray ko lang talaga hanggang, ayun, unti-unti si Mentor Reggie, siya na yung, siya na talaga yung mas gigil, no? Gigil na hatawin si I Am Worldwide. Kaya yun mga mentors, palagi nagme-mentoring, nag-share, nagkikwento, na nagpapasa ng vision, hanggang unti-unti mga mentors, sabay na po kami kumikita doing the business. And ito mga mentors, at unti-unti po tayo nagkaroon ng achievement, naranasan po natin yung hindi natin nararanasan sa labas, yung kumita dito ng mas malaki pa po yung mas malaki pa po tong kinikita natin dito kumpara po sa sahod po natin na kinsenas katapusan, basta gawin lang po natin si Worldwide. And ito mentors, dito ko rin po naranasan na makapag-travel sa ibang bansa. Maglakad ng passport na hindi papuntang hindi para maging OFW. Maglakad ng passport para mag-travel. 'Di ba? Thank you talaga sa I Am Worldwide. Kasi yung mga hindi po natin nararanasan sa labas, dito pinaranas po sa atin. Imagine nyo po mentors, ilan years pa lang po kami ni Mentor Reggie dito. Ang dami na pong binigay, 'di ba? Ang dami na po naming naranasan. Nagkaroon po kami ng sariling sasakyan ni Mentor Reggie na nakapangalan po sa amin, 'di ba? Grabe talaga kasi mentors, kahit sa work po namin, parang ako 7 years po ako nag-work, ni gulong, wala po akong napundar, no? Pero dito po mentors, hinataw lang po talaga natin yung negosyo, nagkaroon po tayo ng sasakyan. And yung freedom po na pangarap po natin na darating yung time na kasama natin yung anak po natin, kasama ko yung anak ko, ngayon kasama ko na siya. 'Di ba? Hindi ko na siya kailangan iwan, hindi ko na siya kailangan na ibilin sa iba, 'di ba? And ayan po mga mentors, ito po, 'di ba? Yung mga hindi ko nararanasan nung bata pa ako, napaparanas ko siya sa anak ko ngayon. Yung ito, mentors, dito ko lang to naranasan sa I Am Worldwide, yung kumain sa Starbucks, 'di ba? Yung matikman yung masarap na tinapay ng Starbucks,
'Di ba? Dito ko lang po naranasan sa IM Worldwide 'yon, sa community po na nasasamahan ko at dito mas lumawak yung mindset ko. Kasi nung nagwo-work ako mentors, ang isip ko nasa trabaho ko lang. Kung saan lugar ako, dun lang yung isip ko. Pero nung napunta po ako sa IM Worldwide mga mentors, dito mas lumawak yung isip ko. Then dito ko nararanasan yung mga hindi ko nararanasan sa labas. And na ngayon, nararanasan na din ng anak ko. Kung hindi namin talaga, hindi kami sumugal, no, kay IM Worldwide na hatawin, gawin si IM Worldwide, gawin yung negosyo na meron dito, hindi po na-experience to ng anak namin. Kasi sabi ko nga sa anak ko, nung bata ako, hindi ko yan nararanasan. And happy ako kasi nararanasan siya na ngayon ng anak ko na kapag humingi siya, mabibigay namin. Yun yung ayaw ko maranasan nung time na nag-work pa ako, na naging advance ako mag-isip, na sabi ko, darating yung time, lalaki yung anak ko, then darating yung time na may cravings na siya, darating yung time na yung marunong na siyang mainggit sa mga nakikita niya, 'di ba? So, yung pag nanghingi siya sa akin, wala akong maibibigay. Ayoko yung ganon kasi naranasan ko po yun mga mentors and ayoko maranasan kasi iiyak na lang ako kasi hindi ko mabigay sa kanya. Kaya naging advance ako mag-isip na kailangan pag may mabibigay ako sa kanya. No? Kaya yan po mga mentors. And yung mga nararanasan po namin na pinaranas po sa amin ng mentor po namin, nararanasan na rin po ng downlines po namin, no? Kung ano yung ginawa sa amin ng mentor po namin, siniserve po kami, no? Tinuturuan kami, tuwing may birthday, sineselebrate talaga. Dito namin na-experience mentors, yung may cake kami palagi, no? Kapag may birthday ka, may cake ka. No, kapag birthday mo, may cake ka. Dito namin na-experience sa community na yun, mga mentors. Pero pag sa bahay, mga mentors, no, minsan walang cake or happy birthday na lang, ganon. Pero dito mentors, dito namin napapa-experience sa mga downline po namin. At dito din namin na-experience to. At hindi na lang kami. Kasi napapa-experience din namin siya sa family namin na magbigay din kami sa kanila, nakakapag-provide na ng cake na dating wala, no? Na kailangan mo talagang ihataw yung cake na pambili mo. Pero dito kay IM Worldwide, isang box lang yun ng barley. 'Di ba? So, ayan po mga mentors and thank you Lord kasi yung kasama po namin kanina na naglibre po sa amin sa sa Burger King, no? Yan po mga mentors. Kami na lang po yung natira. At dahil po sa pagtuloy-tuloy sa IM Worldwide, kami po ay nagkaroon na po ng sasakyan. 'Di ba? Talagang hatawin mo lang talaga yung negosyo kasi kapag hindi mo talaga hinataw tapos nag-quit ka, dumating ka sa time na may nangyari sa'yo, may pagsubok na mabigat tas nag-stop ka, means yun, yung journey mo nag-stop din. 'Di ba? So ito po mga mentors and si Matmat po, mentors, yung anak po namin ng Mentor Reggie, meron po siyang global development delay. Hindi po, 'di ba po siya speak, nakakapagsalita, no? Pero ngayon po mga mentors, good news kasi may improvement na po sa kanya kasi sa nakita namin yung result niya na kumain siya ng gamis, ngayon po is mas madalas po siyang mag-murmur ngayon. Mas madalas po siyang magsalita, mas madalas po siyang basta mas napansin po namin ngayon yung nag-start siya kumain ng gamis, no? Yun po yung niya talaga, mas nagmurmur siya ngayon, nagbabasa-basa na nga, akala mo alam niya yung binabasa niya. Kaya tuwang-tuwa kami kasi ngayon po is ang ganda ng sa kanya, ang ganda nung niya ngayon, no? Yung journey niya ngayon. Kaya thank you Lord talaga kasi ang dami naming na-experience kay IM Worldwide kasi ito po mentors, nagte-therapy po yung anak po namin. Siyempre hindi naman po biro ang expenses kapag po meron kang anak na global development delay na nagte-therapy. Ang isang session po ng therapy po niyan na 45 minutes is umaabot po ng 1,200 every 45 minutes, 'di ba? And thank you Lord talaga kasi
kung wala po ako kay I Am Worldwide, wala po kaming dalawa ni Mentor Reggie kay I Am Worldwide, hindi niya po ito ma-experience at mas lalo pong tatagal ng tatagal yung development po niya. Pero dahil po nasa I Am Worldwide po tayo, sabi nga, 2 box lang ng barley yon, di ba? So, kaya talaga, thank you Lord talaga kasi nabibigay po natin to. Kasi kung nagwo-work po kami ni Mentor Reggie, kulang pa. Baka, ayun, hindi po namin nagagawa to sa kanya. Kaya thank you Lord talaga kasi yung mga hindi namin na-experience, ngayon na-experience niya na. And ito po mga mentors, no, kumita po tayo sa I Am Worldwide dahil po sa pag-try natin, pag-join po natin, mentors, ang puhunan ko po dito, nagsimula po ako 16,800 lang para lang po talaga sa mama ko. And hanggang unti-unti, ito po mentors, nagkaroon po ako ng 4,500 dito. Si Mentor Reggie, negative, di pa siya member dito. Nung nakita niya na may income ako sa dashboard ko, tapos na-withdraw ko po ito, doon siya na-amaze na totoo na kumikita. Hanggang yung 4,500, naging 100,000, naging 500,000 hanggang naging 1 million. And yung mga utang na hiniram, no, para makapagpa-member, nabayaran po natin. 'Di ba? And ito mga mentors, yung mga hindi po natin na-experience na travel, dito po natin na-experience. So ayun mga mentors, malapit na po. Ang haba pala nito. So ito po mga mentors, so yun po hanggang grabe talaga ang Lord kasi hindi lang isang sasakyan yung nabigay niya po sa atin, kundi 2 sasakyan na po ang nabigay po sa atin. Grabe po talaga, katas ng I Am Worldwide. Wala po kaming ibang ginagawa, kung di I Am Worldwide lang, wala po kaming ibang tinatrabaho, no? Hindi po kami nag-work, I Am Worldwide lang po talaga, 'di ba? Grabe po ito kasi imagine niyo po mga mentors, ito po kapag po sa labas, no, kami po ay mga simpleng empleyado lang, hindi po namin ito makukuha. Hindi po kami ma-approve sa bangko. Pero ngayon po mga mentors, no, pangalan, kay Mentor Reggie nakapangalan to, homemaker niya ako. Ito naman pong isa, yung ano po namin, si Dan po namin, nakapangalan po sa akin, co-maker ko naman si Mentor Reggie. As in talaga, 2 po kami. Kaya thank you Lord po talaga kasi yung mga ganito na malabo sa labas, nagiging posible po dito. So ayan mga mentors, ito magbibigay po ako ng tips kung paano ko po ginagawa si I Am Worldwide personally, paano ko po hinahataw yung negosyo. And ayan, tips tayo. So ito po mga mentors, step 1, foundation, sipag. Sa negosyong ginagawa po natin, kailangan po natin ng sipag, hard work. Ayan, hindi kasi pwedeng magaling ka lang, tapos hindi ka naman nagsisipag. Kahit anong galing mo, kung hindi ka naman nagsisipag, wala din yon. And ito po mga mentors, consistency. Kailangan po consistent po tayo sa ginagawa po natin. Kahit parang feeling natin nakakasawa, paulit-ulit, tuloy mo lang. No, tuloy mo lang 'yan kasi darating at darating yung time magkakaroon po 'yan ng bunga. 'Di ba? Sabi nga nila, alam niyo po yung story nung nagtanim ng munggo at nagtanim ng mangga. 'Di ba yung mangga kahit sobrang tagal niya pero nung namunga ang dami. 'Di ba? Ganun lang po 'yun mga mentors. Kailangan maging consistent ka lang and willing matuto. Kahit paulit-ulit po mga mentors yung tinuturo sa atin, no, ng mga mentor po natin, kailangan willing tayo. No, kahit paulit-ulit 'yun, kahit feeling natin na parang paulit-ulit naman 'to si mentor. I-absorb mo lang ng i-absorb kasi pasalamat na lang tayo mga mentors na meron tumutulong sa atin at may concern sa pangarap natin. Kasi sa labas po, wala pong gagawa nun sa atin. Walang gagawa para maabot ang pangarap natin. Pero dito mentors, may nagre-remind sa atin. Tama po? Sige nga, type mo naman po dyan kung kung may gising pa ba? Gising sa umagang ito. So, di ba po mga mentors, sabi nga, hindi ka kikita dahil sumali ka, kikita ka dahil kumilos ka. Ayan. Thank you so much, Mentor Dearly, Mentor Joseph, Mentor Christina, ayan, Mentor Dearly, Mentor Hermie. Thank you so much po sa mga nagta-type. Di ba mga mentors, hindi to kagaya na kapag ka nag-join ka, wala kang gagawin. Dito may gagawin ka talaga mga mentors. And
lagi mong kakausapin yung sarili mo. Minsan, minsan tinatamad tayo, ganun, pero palagi mong kausapin yung sarili mo na negosyo ko to, di ba? Hermi, negosyo mo to. Kailangan mas magsipag ka, no? Kasi pag di ka nagsipag, wala kang magiging resulta. Ganon. And yun yung lagi kong ginagawa. Kinakausap ko yung sarili ko, kahit naliligo ako mga mentors, kinakausap ko yung sarili ko, kailangan masipag ka, Abi, kailangan masipag ka, wag kang tamad, ganon. Inaaway ko yung sarili ko kapag tinatamad ako. Ganon mga mentors. Kasi, mahirap pag wala kang naging resulta kasi kasalanan mo. So, step 2, mga mentors, know your products. Okay? Hindi kailangan maging expert agad. Mentors ako, naranasan ko po mga mens nung nagsisimula po ako, kaya naiintindihan ko po yung mga nanay na nandito. Di ba? Kapag nagsimula tayo, parang wala tayong idea, zero tayo. Kahit ni benefits ng products, hindi natin alam. Mentors, na experience ko po yan before. Kaya mga men, sa kagustuhan ko po na yung kasama ko nakakabenta, ako hindi, anong mali? Sabi ko sa sarili ko. 'Di ba? Siya naman nakakabenta, bakit ako hindi? Anong mali sa akin? Tapos tinanong ko siya, namiso ako sa kanya, Mens, anong ginagawa mo? Paano ka nakakabenta? Sabi niya sa akin, inaral ko lang yung benefits ng product. Sabi kong ganun, ano bang benefits ng product? Sabi kong ganun. Sabi niya, kailangan alam mo yung enzyme, amino acid, kailangan, ang dami palang mga content ng mga ano nun. Inaral ko talaga mga mentors, ang daming mga, yung enzyme pa lang, ang daming mga sinasabi doon. Kaya mga mentors talagang, nagpuyat ako at umiiyak ako mga mentors kasi parang hindi siya ma-absorb ng isip ko. 'Di ba pag yung mga nanay dito, meron ba kagaya ko na parang ang bagal mag-absorb. No, ganun po ako nung nagsisimula ako mentors, mabilis kong makalimutan yung mga inaaral ko. Mabilis kong 'di ba, yung parang ang bagal kong sa mga kailangang pag-aralan. Ganun po ako mentors nung nagsisimula ako. Kaya nung nagkaroon po ako ng downline na parang ang ganun din siya kagaya ko, relate na relate ako at ang tiyaga ko pong magturo. Kasi mga mentors, ganun po ako nagsimula ako, 'di ba? So ayun mga mentors, kailangan aralin mo yung benefits ng products natin. Barley, ano bang benefits nito sa tao? And kailangan mga mentors, ito, hook para po makuha mo yung loob ng client. Kailangan may alam ka na hindi alam ng iba. Kailangan mga mentors, kapag tinanong ka ng client mo, yung hindi niya narinig sa iba, maririnig niya sa'yo. Yun po mga mentors. Kasi di ba paulit-ulit, may enzyme po yan, may vitamins po yan. Yung sayo, ano naman yung sayo na pwede mong i-explain sa kanya na makaka-relate sa health concern niya. Ayan, para kanino yan? Para sa mga may health concern. So ano yung po yung maririnig niya sa'yo na bagong maririnig niya doon sa mga una niya na pagtanungan. Diba po mga mentors? Paano gamitin? So, ayan mga mentors, aralin natin paano inumin si barley, paano ang tamang pag-inom, personal experience kung meron. Ito po mga mentors, mas sa pagbebenta mga mentors, hindi lang basta nagbebenta. Kailangan mentors, nakakwento mo rin yung personal mo. Kailangan nakaka-relate sa'yo yung client mo. Kasi hindi ka makakapagbenta lang po, mga mens, ng benta ka lang. Kailangan nakukuha mo yung loob ng client mo na makakatulong talaga siya sa kanya. Makakatulong talaga sa kanya. Nare-relate siya sa'yo. Diba? Kaya nga sabi nga, importante yung testimony sales po natin, yung personal testimony po natin. And ayan, mas madaling mag-share kaysa magbenta. Totoo po yun mga mentors kasi ang pag-share mga mentors, i-share mo lang po kung ano yung natulong sa'yo ng produkto, natulong sa pamilya mo. Ganun lang po mga mentors. Kaya, ayun po, next po natin. Ayan, step 3, daily posting. Ito po mga mentors, ito po yung palagi kong ginagawa. Kailangan mga mentors sa pagdi-daily posting po natin, consistent po tayo. Huwag ka mag-stop. Kasi yung alam mo yun mga mentors,
kala mo kala mo walang nangyayari o kaya naman hindi mo na-appreciate yung ginagawa mo pero yung iba gandang-ganda sa ginagawa mo, no? Kaya ayun mga mentors, wag kang mag-stop mag-posting. Ano yung mga pwede mong i-post? Means pwede ka pong mag-post sa story. Sa story mo, pag nag-post ka diyan, makikita mo kung sino mga nag-view. Pwede mo yun maging prospect. Pag nag-post ka ng ng personal testimony mo, 'di ba, mapapansin mo ang daming mga chismosa doon sa mo, umaabot ng 300, umaabot ng 100 plus, 'di ba? So yung mga yun po mga prospect po yun. Kasi 'di ba naalala mo nung time na pinagsusulat po tayo ng prospect list ng mentors natin, pinagsusulat tayo ng 150, 100 plus. So yun na, time na yun para mag-prospect ka ulit. Tapos, personal testimony mo, family moments, mentor sa pagpo-posting po mga mens, kailangan po, yun nakaka-relate pa rin sa'yo yung client mo, yung mga tao nakaka-view. Kasi pag nakikita nila palaging barley lang, yung iba-iba block ka na. Kasi, para nakikita niya sa news feed mo, sa may Facebook mo, is parang puro barley na. So, hindi na siya nagiging masaya sa mga post mo. So, kailangan, tao ka pa din, no? Kailangan, nakikita niya pa rin yung yung buhay mo, yung makaka-relate pa rin siya sa'yo. Kasi kapag puro negosyo, puro barley yung post natin, means, na sila, nauumay na sila. Kaya kailangan po mga mentors, din, yung kasama mo family mo, nagbabanding kayo, yung parang normal life, yun yung mga gusto ng mga tao, hanggang sinasabay mo yung negosyo mo. Ayun mga mentors, wait lang. Content creation, parang ganito po mga mentors, normal life. Ito po mga mentors, meron po akong content po, isa po to sa ginagawa ko. Kaya tinanong ko po kanina dito, sino po yung mga nanay? 'Di ba? Ako po ay gumagawa-gawa ng content, nanay na may pangarap, 'di ba? So ito po mentors, kasama ko po yung anak ko dito. Tignan po natin kung mapapanood po ninyo. It's me again, nanay na may pangarap. Hindi hadlang yung pagiging nanay. Hindi rin excuse yung pagiging busy. Habang papunta ako ng office kasama yung anak ko, ito yung patunay na pwede palang pagsabayin yung pangarap at pagiging present na magulang. Hindi ako perpekto, napapagod din, pero mas nakakapagod yung wala kang ginagawa para sa future ng anak mo. Ayoko dumating yung time na magsisi ako kasi wala akong ginawa at hindi ako sumubok. Nanay ako at may pangarap, gagawin ko yung lahat para sa anak ko. Ikaw, ready ka na rin ba para sa future ng anak mo? Yun. So ayun po mga mentors, kasi sa panahon po natin ngayon, content na po. Ang dami na pong mga nagko-content po ngayon. Kaya kailangan sasabay ka, magko-content ka din. And mga mentors, siyempre, pagka siyempre hindi techie, no? Mahirap po ito. Pero mga mentors, para hindi ka mahirapan, ang gawin mo lang po, punta ka sa ChatGPT. Pag pumunta ka sa ChatGPT, kailangan kilala ka ni ChatGPT, papakilala ka sa kanya, tapos hingi ka ng pang-content mo everyday. Habang nagluluto ka, o ganon, videohan mo konti yung sarili mo, clip-clip lang, tapos ginagawa mo yung negosyo. Ganun po mga mentors. Kasi, kapag ka nakikita nila na may bago sa ginagawa mo, mas makaka-relate yung mga, lalo na especially sa mga nanay po na nandito, no? Yung kahit nanay ka na, tita ka na, lola ka na, di ba? Yung kumikita ka pa rin on the side through internet, di ba? So, ayan po mga mentors, and ito malapit na po tayo matapos. Bakit patok ang barley content ngayon? Ayan. Trending ngayon ang health and wellness content, natural, organic, self-care. Kasi mga mentors, alam nyo po ba, totoo po yung sinasabi po nila na ngayon po is habang tumatagal, ang mga tao po is mas lalo na pong nagugustuhan ang organic. Napapansin nyo po yun mga mentors. Sige nga po, type 1 sa mga nakakapansin. Ultimo pagkain po ngayon, meron po ngayong mga chips,
na oregano chips, mga ganon. 'Di ba? Sino po mga nakaka-relate? Oregano chips, ampalaya chips, ano pa ba? Mga kung ano-ano mga organic, 'di ba? So yun na po yung mga nakakahiligan po ng tao ngayon. Kaya totoo yung sinasabi po nila mga mentors, relate much hehehe, sabi ni Mentor Maricar de Vera. 'Di ba po mga mentors, totoo yung sinasabi nila, para narinig ko to last 2023 na darating yung time, nagiging organic na lahat yung gagamitin ng mga tao, ganito, parang hindi na puro totoo, sabi po ni Mentor, sige, basahin ko po yung mga comment po ninyo. Ayan. Sabi po ni Mentor Christina, totoo yan, mas health conscious na kasi tayo. Yes po mga mentor, sabi naman ni Mentor Veronica, kangkong chips, 'di ba? Ang dami na po ngayon mga mentors mas sa greens, 'di ba? Kaya market po talaga natin yung product po natin, and darating po yung time na mas mahihiligan ng tao yung organic. Huwag kang magsasawa kahit ang dami-dami mga product po ngayon, may mga gumagaya sa barley natin, no? Okay lang 'yan kasi mas maganda yung products natin, mas puro, mas quality, 'di ba? Mas proven tested kumpara sa ibang barley. Kasi mentor, sa sobrang ganda ng barley natin, ginaya na po nila. Pero hindi nila magagaya kasi meron po tayong produkto na si Miss Maritoni Fernandez lang po yung nagdadala ng barley dito sa Pilipinas, no? Yung from Australia. Kaya mga mentors, market mo lang ng market. And ito mga mentors, napansin ko, di ba? Kapag iniisip mo, wala na kasing mahina na yung barley. Kapag yun yung iniisip mo, yun yung nagmamanifest sa'yo. Di ba? Meron po ba yung mga ganun dito na mahina na yung barley kasi ang dami ng barley. So, hindi na ako makabenta kasi marami nang nagba-barley. Humihina na. Means, kapag yun yung sa isip mo, mahirap ka maka-attract ng client. Kasi yun yung nasa isip mo. Yun yung nagiging yun yung nagmamanifest sa'yo, sa katawan mo, sa galaw mo, sa isip mo, hanggang wala ka nang nabebenta. Diba? Sabi niya dito, ayan, sabi dito, kaya mahina kasi hindi siya umiinom. No? So, ayun mga mentors. Kaya yun, lang talaga po natin, hatawin lang talaga natin, i-share natin yung share. Sabi nga mentors, no, hindi tayo nagbebenta lang. Nag-share po tayo. Sinishare po natin yung produkto na pwede pong makatulong sa kanila. Kasi mga mentors, kahit tayo naman po, nung nag-start tayo dito, hindi naman tayo agad lahat para sa negosyo, di ba? Na-sharean lang din po tayo. So, ang gagawin po natin, i-share po natin yung produkto. Share po natin yung testimony po natin kung ano po yung naging maganda sa health po natin. Di ba? Ganun lang po yung gagawin po natin mga mentors para at least, di ba, mas masarap sa pakiramdam yung marami kang matutulungan. Marami kang masyasharan na tao. So, ayun po mga mentors. Next. Ayun. O, diba? Diba pala? Ayun. Thank you so much mga mentors. To God be all the glory. Thank you everyone. And ayun mga mens. Hope marami po natutunan ang bawat isa. Ayan. Stop share screen ko na. So, ayun mga mentors. Thank you so much po sa 64 participants na nandito. Mga nag-join. Ayan. Yung mga sa mga mentors po natin international. Ayan. Sa mga nandito, Mentor Judith Reyes. Ayan, sino pa po yung mga taga-international po dito?